Doon sa katabi mo, handa ka na ba? Okay. Okay, ngayon pong umaga, tayo ho ay magpapatuloy sa atin hong pag-aaral doon sa huling bahagi ng ating aralin nung nakarang isang linggo. No? So mayroon po tayong isang sinimulang pag-aaral sa aklat po ng Santiago at yun po ay ating itutuloy ngayon pong umaga. So ang atin pong topic ay the same topic, of course, sapagkat ang ating pong tinalakay during that time ay yung una hanggang pangatlong bahagi lang ng ating aralin. So, yung pong huling tatlong bahagi po ay atin pong tatalakayin ngayon pong umaga. So, the same ho yung ating topic, turning trials into triumphs. So, nagkamali lang ho yung trials nung Sunday, nung isang Sunday, no? Trailis yata yung nakalagay doon. Okay. Turning trials into triumphs. Okay, so at ating pong tinalakay yung ilang babahagi po na may kinalaman po dito. Sa ating proposition, at itong po yung ating proposition last Sunday, sabi po natin diyan, ang pagsubok ay hindi hadlang sa ating paglago. Amen po ba? So yung mga pagsubok daw po ay hindi hadlang sa ating paglago. Ito ay kasangkapan ng Diyos upang tayo ay tumatag, magbunga at maging katulad ng Panginoong Hesukristo. So yun po yung layunin ho ng mga pagsubok, bakit mayroon hong mga trial sa buhay ho natin. Para tayo ho ay lumago. Para po tayo ay tumatag, kasangkapanin ng Lord yung mga pagsubok para po tayo ay lumakas. Kaya kapag pinag-usapan po natin ang pagsubok, sabi nga natin nung nakaraang isang linggo, hindi ho natin dapat ito parang kinababagutan, hindi ho tayo parang nagdaramdam kay Lord, hindi tayo nagtatampo kahit kanino man. Hindi tayo nagdaramdam sa mga tao na minsan po ay kinakasangkapan ng Lord para tayo ay pasakitan. Sometimes sila po ay ginagamit para tayo po ay palakasin at i-equip. Amen. So, review lang po tayo dun sa atin hong aralin last Sunday. So, sa unang bahagi ng ating pag-aaral ay tinalakay po natin, una, under ng atin hong paksa, una po ay tinalakay ho natin yung rejoice in God's purpose. Kailangan tayong magalak. Dapat ganun. Sa halip na tayo ay mabagot, dapat ho tayo ay magalak. Mag-rejoice tayo sa Lord. Dahil yung kanina, ang layunin po ay palakasin po tayo ng Panginoon. I-test yung ating faith kung hanggang saan ka na ba. Kasi kung walang testing, hindi mo mararamdaman at hindi mo makikita yung lakas, di ba? Kahit sa makina, kahit sa sasakyan, kailangan mong ibirit para malaman mo, hanggang dito lang pala yung lakas nito. No? Pang 100 lang pala. Pagka 120 na, umiingil na yung makina. Parang masisira na, bawawasak na. So, alam natin yung kapasidad. So, yung pagsubok po ay dumarating para i-test yung faith natin at makita natin kung hanggang saan na tayo yung ating lakas, no? Secondly, ay pinag-aralan din po natin, yung second point natin last Sunday, request for God's wisdom. Kasi nga po, may mga pagkakataon, parang hindi natin maintindihan si Lord. Hindi natin maintindihan bakit nangyayari. Sabi nga natin, kailan pa ikaw naging seryoso? Kailan ka pa naging masigasig sa paglilingkod kay Lord? Saka pa dumating yung maraming mga pagsubok ng buhay. So parang nagtataka ka, bakit ganun, Lord? Kung kailan pa naman gustong-gusto ko nang maglingkod, bakit ganito yung nangyayari? Yan. So yung mga questions po yan, hindi naman, sabi nga natin, hindi naman masamang magtanong kay Lord. Pero yung mga tanong natin, may sagot siyempre ang Panginoon at binibigyan tayo ng wisdom. Kaya nga ang sabi ng talata doon sa ating pag-aaral, verse 5, na kailangan nating dumulog sa Lord sa panalangin at ipaunawa sa atin ng Panginoon, bakit ba nangyayari yung mga pagsubok na ating pong pinagdadaanan. At doon sa huling bahagi ng ating pag-aaral doon, yung number 3, ay tinalakay po natin yung remember eternal realities. So tinalakay ho natin dyan na yung mayaman at yung mahirap ay hindi ho magkaiba. So yung mayaman ay hindi dapat nagmamataas, di ba? At yung mga mahihirap ay hindi dapat ho nagdaramdam. So bagkos tayo pong pare-parehas ay mayroong kayamanan na panglangit na pantay-pantay. So kung ano yung benepisyo ng mayaman na kapatid, ay benepisyo din ng mahirap na kapatid. Sa lupang ito, siguro parang hindi pantay-pantay dahil may mga mayaman, may mga mahirap. Pero sa mata ng Lord, tayo ho ay pantay-pantay.
Amen? Kaya yung mga benepisyo ng sino man sa atin ay benepisyo ng iba. Pag pinag-usapan po natin yung spiritual na mga kayamanang mayroon po tayo. Kaya dapat ho nating makita yon, no? So hindi lang ho yung parang ang pamantayan natin ay yung mga bagay ng mundo. Kasi pagka ang pamantayan ng mundo ang tiningnan natin, parang ang unfair si Lord. Pero pag tiningnan po natin ang Bible, yung palang benepisyo ng isang kapatid na katabi ko ay part din ng aking benefits. Kaya sabihin mo dun sa katabi mo, pantay lang pala tayo sa mata ni Lord. Yan. Amen? Kaya walang dapat nagmamalaki. Tama? At wala namang dapat nang aapi. Okay? So, sige po, punta tayo doon sa ating unang bahagi, pang-apat na bahagi yan, pero unang bahagi ng ating pag-aaral ngayon pong umaga. At yan po ay nakasulat sa sumusunod na mga talata. Remain steadfast with hope. So, kailangan nating manatili, mga kapatid, na nagpapatuloy. Taglay ho ang pag-asang mula sa Panginoon. So, pag pinag-usapan po natin yung pananatili sa Panginoon, pananatiling nagpapatuloy sa kabila ng tinatawag ho nating mga pagsubok, di ba? Kasi yung iba ho, parang humihinto. Pagka sinubok, sabi nga natin, pagka dumating ang pagsubok, naglalaylo, nagbabackslide, umaalis sa simbahan, di ba? Yung iba'y nagtatampo. At sasabihin nilang ayaw ko na. Kasi akala ko nga, sabihin natin akala ko nga, maganda ang buhay pagka ikay naging Kristiyano, pero mukhang hindi pala. Totoo. Yon. Pagka hindi ho natin naintindihan, maglalaylo talaga tayo, mawawala ho tayo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, salamat naintindihan mo. Yan, di ba? Dahil andito ka pa hanggang ngayon. Kasi kung hindi mo naintindihan si Lord, sigurado wala ka na. Tama? At marahil nagwawala ka na rin. Okay? Hindi lang nawala, nagwala eh. Okay? Ano po yung sinasabi ng ating pag-aaral? Kung tayo ay nananatili, na nagpapatuloy, ibig mong sabihin, tayo po ay pinagpala. Okay? We are blessed. Pakisundan na lang ako mga anak. Okay. We are blessed. So, ang sabi po ng verse 12, basahin po natin yung verse 12, mapapalad. Pakibasa nga po natin, mapapalad. Mapalad ang... Okay. So, sabi ng talata dyan, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. So, sino daw po yung mapalad? Yung mga taong nananatiling tapat. So, ibig sabihin, hindi ho lahat ng mga tao ay mapalad. Hindi lahat ng mga Kristiyano marahil ay mapalad kung hindi ka nakatatagal, hindi ka nananatili. So, sabi niya, nananatiling tapat. So, dapat ganun, ano? Nananatili kang mayroong katapatan sa kabila ng iyong mga pinagdaraanan. Tama? So, sa kabila ng mga pagsubok, sabi ng talata dyan, no? Ay nananatili kang tapat sa Lord, no? At yun po yung sumasala sa atin, no? Yun yung parang nagpapatunay at nagpapakita, sino ba yung tapat? Yun yung mga taong nananatili. Okay? Kaya makikita mo kahit sa simbahan, no? Na sa kabila ng maraming mga pinagdadaanan, grabe itong kapatid na ito, parang wala lang. Hindi pinapansin, hindi nagdaramdam. Hindi nagkakaroon ng negatibong mga pag-iisip. Kaya yung sufferings po ay tumutulong, sabi nga natin, tumutulong sa atin para makita natin yung ating mga kapasidad. So mahalaga po yan, mga kapatid, no? At makikita po natin dyan yung naging buhay ho ni Job, di ba? Si Job ay tinest. At alam nating lahat yung nangyari kay Job nung mga panahon na yon. Hindi lang ho mga anak ang nawala. Tama? Nawala po yung lahat ng kanyang kabuhayan. Nawasak ho yung kanilang tahanan. So wala hong natira sa kanya maliban sa kanyang magandang asawa. Maganda na ngayon ang termino natin, magandang asawa ang natira. Pero may pangit na ugali, no? Yung kanyang asawa. Mukhang bungangera. Di ba? Sabi nung kanyang asawa, oh, Job, ano? Oh, pinabayaan ka na ni Lord. Umalis ka na, itakwil mo na si Lord. Oh, nawalan ka na ng lahat. Ako na lang ang natira, may sakit ka pa. Saan ka pa? Parang ganun, no?
So, imbis na i-encourage yung asawa, diniscourage pa yung asawa. Pero ano po ang sabi ni Job sa kanya? Bakit? Sa mga magagandang mga bagay lang ba tayo magpapasalamat kay Lord? At hindi sa mga negatibo at mga pangit na mga bagay? Tapos sabi ho ng Bible, sa kabila ng lahat ng yon, si Job ay hindi nagkasala. Amen? So nanatiling tapat sa gitna ng mga pagsubok. Sabi po ng 1 Peter chapter 2, verse 21. Sabi po ng talata dyan. Makibasa nga po natin, mga kapatid. Okay, so yun daw pong pagtitiis natin, yung mga pagsubok mga kapatid, ay bahagi ng pagkatawag. So kung ikaw ay tinawag, kung ikaw ay believer, part pala yan. Ibig sabihin, hindi pala yan parang bagay na hindi mo dapat inaasahan. So, dapat pala inaasahan natin yan. Kasi kung Kristiyano ka, kasama ka doon sa mga dadating sa panahon ng tinatawag natin yung paghihirap, mga mahihirap na mga tiisin. Ano ho? Kasama sa pagkatawag ng Lord. O, kaya dapat nating naintindihan po yon. And sabi po doon sa last part, nung talata, si Kristo daw po ay nag-iwan ng isang halimbawa na dapat po nating lubos na tularan. Kaya kung si Kristo, si Jesus ay naranasan niya yung maraming pasakit, ang totoo, sabi nga natin, pag ikinumpihan natin yung buhay natin kay Lord, walang-wala eh. Diba? Siguro wala pa nga doon sa kalingkingan sinasabi natin no? Yung kanyang naranasan sa ating naranasan ngayon. So, ang Lord ay nag-iwan ng halimbawa na dapat daw po nating tularan. So, hindi marahil natin ma-experience yung kanyang karanasan. Pero dapat nating maranasan at matularan yung ugali niya sa mga panahon na siya ay dumadaan sa mga pangit na karanasan. Nagreklamo ba siya? Nag-retaliate ba siya? Gumanti ba siya doon sa mga taong nagpasakit sa kanya? Hindi ho. Nagbanta ba siya? Wala ho eh. Di ba? Kahit doon sa iharap na siya kay Poncio Pilato, kay sa Sanhedrin, di ba? Si Lord tinatanong pero hindi siya umiimik. Di ba? Wala siyang imik. Hindi niya ipinagtanggol yung sarili niya. Pero tayo, kadalasan, pag tayo ho ay parang aping-api, di ba? Anong ginagawa natin? Lakasan ng loob. Pwede nating awayin yung nang aapi sa atin, di ba? Pwede natin silang gantihan. Pwede natin silang pagbantaan. Pero hindi ganon ang sinabi ng Biblia sa atin. Tama? So dapat po, tayo ay dumadaan sa mga pagsubok ng tahimik. No? So hindi tayo nagre-reklamo, hindi tayo nagre-retaliate. Hindi tayo gumaganti sa mga taong gumagawa sa atin ng mga pasakit. Yan man po ay mga mahal natin sa buhay. Sabi nga nung ating topic hapon sa encounter, no? Kung sino pa yung mga taong malalapit sa iyo, yun pa yung parang kinakasangkapan para ikaw ay pasakitan. Asawa mo, anak mo, mga relatives mo, kaibigan mo. Diba? So sila pa minsan yung nananakit sa atin. Pero hindi po tayo dapat gumaganti, no? Dagdag po natin dyan sa 1 Peter chapter 1, verse 6. Ang sabi po dyan, ito'y dapat ninyong ikagalak. Okay? Ito'y dapat inyong ikagalak. Kahit na maaaring magdanas muna kayo ng ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. So, ano daw po yung dapat nating maging damdamin sa panahon na tayo ay dumadaan sa pagsubok? Dapat daw po tayo ay nagagalak. Okay? Pag sinabi mong nagagalak, mayroon kang saya sa puso mo. So, kabaliktaran nung pagrereklamo, kabaliktaran nung pagkagalit, kabaliktaran nung pagkainis. So, dapat mayroon kang galak, joy. Yan. The joy of the Lord is my strength. Yung kagalakan ng Lord, yung aking lakas. At ang sabi ng talata dyan, yung pagsubok ay dumadaan daw po, gaano ba katagal? Ang sabi dyan, maikling panahon. Maikli lang. Okay? So, ibig sabihin, hindi dapat tayo parang naiinip. Lord, ang tagal naman. Ang tagal naman bago matapos. Hanggang ngayon, Panginoon, hanggang ngayon ay naandito pa ako. Yan. Yan minsan ang demand natin kay Lord.
Naiinip ho tayo. Pero sabi ng talata dyan, maikling panahon lang yung pagsubok. So, ibig sabihin, may mga punto na matatapos din. Tama? At malalagpasan mo din. Kaya sabihin mo sa katabi mo, malalagpasan mo din yan. Konting panahon pa, konting tiis. Yeah, konting tiis pa. At matatapos din yan. Yon. Kaya, mga kapatid, sana po, ganun tayo, no? Marunong ho tayong magantay, marunong tayong magtiis, at marunong tayong magpatuloy sa gitna ng tinatawag ho nating pagsubok. Dahil po, yung pangalawang bahagi ho natin ay sinasabi dyan, we will be rewarded. Tayo ho ay i-reward ng Lord. Pagkatapos mong dumaan sa mga pagsubok at malagpasan mo yung pagsubok, okay, at ikaw ay nanatiling tapat, mayroong reward si Lord. So yung reward ng Lord ay para kanino po? Doon sa mga taong naging tapat, nanatiling tapat. Pero pagka ikaw ay hindi nanatiling tapat, mukhang hindi mo pwedeng angkinin yung reward ni Lord. So ang reward ay para lang doon sa mga nakatapos. Di ba? Ikaw ba, bibigyan ka ng award ng, o kahit sa ating, yung 40 days natin, di ba? 21 days natin. Sino yung binibigyan ng mga awards natin? Rewards. Yung mga nagtapos. Hindi ho yung tumigil sa kalagitnaan. Tama? Hindi sila. So ang reward ay ibinibigay sa panahon na natapos na ang lahat. So ang sabi ng verse 12b, ano po ang sabi ng talata sa atin dyan? Sa kabila ng mga pagsubok, tatanggap siya ng putong. Yon. Crown. Yung putong po ay crown. Reward ng Lord. Mayroon ho tayong tatanggapin after na matapos ho ang mga pagsubok. At yun po yung masarap na bagay, no? Yung dumadaan ka sa mahirap na situation, pero after na malagpasan mo ang sitwasyon, mayroong reward si Lord. Yan. Kaya sabihin mo nga doon sa katabi mo, mukhang malapit mo nang matanggap ito. Yeah? Malapit na, amen? O, dapat excited tayo doon, Lord. Matagal-tagal na itong mga sufferings na ito. Palagay ko matatapos na. And after this, mayroong reward si Lord. Yun po yung masarap. Yun yung masaya, di ba? Na-enjoy natin yung panahon na tayo ay tatanggap. Pero dapat na-enjoy din natin yung panahon na tayo ay pinararaan ng Lord sa mga tinatawag ko nating mga pagsubok. Colossians 3 verse 24, ang sabi po dyan, sa aklat ng Colosas, pakibasa po natin, mga kapatid. Yon. So sabi niya, alam naman ninyong gagantimpalaan kayo ng Panginoon. So hindi po inilihim ni Lord na after na ikaw ay dumaan at nalagpasan mo yung pagsubok, may tatanggapin ka. Hindi ho inilihim ng Lord yan. Kaya nga yung blessings ay sinasabi ng Lord, o anak, pag nalagpasan mo ito, yan. Siguro yung specific na ibibigay ng Lord sa atin, hindi sinasabi. Pero sinasabi ng Lord, mayroong reward. Okay? Kung ano yon, depende kay Lord. So sabi, tatanggapin ninyo ang inilaan. At yun po inilaan niya, kanino po? Sa kanyang mga anak. So sa mga anak lang, yung blessing. Sa mga anak lang ho yung mana, di ba? Hindi ka pwedeng magbigay ng mana doon sa mga kapitbahay mo lang naman eh. Maliban siguro wala kang anak, wala kang pamilya, pwede. Pero yung normal na situation, sa mga anak lang binibigay. At ganoon din po si Lord. Sabi niyan, tatanggapin ninyo ang inilaan niya sa kanyang mga anak. Kaya kung ikaw po ay isang anak ng Diyos at totoong talagang believer, mayroon talagang nakalaan para sa iyo. Yun po yon. Okay? Sapagkat si Kristo ang Panginoon natin na pinaglilingkuran. Yon. So, maliban lang siguro na kung tayo ay naglilingkod para kung kanino. Di ba? Minsan parang sa tao lang ba? Kaya sabi ng aklat ng Colosas, pag tayo naglilingkod, dapat gawin natin yan para kay Lord, hindi para sa tao. Pag nagpe-perform ka, gumagawa ka ng ministeryo, hindi mo ginagawa para sa kanino man, para parangalan ka at palakpakan ng mga tao. Pagka hindi ka na pinalakpakan, hindi ka na parang nirecognize, parang nalulungkot ka. Diba? Kasi sa tao mo ginagawa. Pero kapag ka kay Lord mo ginagawa, kahit hindi ka na-recognize, kahit hindi ka pinalakpakan, kahit hindi ka na isama doon sa nakalista na nagpapasalamat tayo kay ganito, hindi ka nagdaramdam. Bakit ho? Kay Lord mo ginawa yan. Amen? And someday, si Lord ang magbe-bless
sa atin. At yan po yung naging buhay ni Pablo. Sabi po ni Pablo, sa aklat po ng 1 Timothy, pakisundan lang po ako, anak. Ano po sabi po nung sa aklat ng 2 Timothy? Ang sabi ni Pablo dyan, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Natapos ko na ang dapat kong takbuhin at nanatili akong tapat sa pananampalataya. So ito po yung kanyang pag ina-analysan niya yung kanyang sariling buhay, okay, sapagkat mahalaga ho yung tinatawag nating self-evaluation. Amen? So ang nag-i-evaluate ay tayo. So tinignan ni Pablo yung kanyang sarili, siguro sa harap siyempre, ng salita ng Lord. So sabi niya, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban. Hindi ako naging bulakbol. Hindi ako pala absent. Okay? Pinagbuti ko talaga. So binigay niya yung the best na magagawa niya. Natapos ko na yung dapat kong takbuhin. Yung assignment na binigay ng Lord, natapos niya. Kaya nga sabi natin kanina, yung crown, yung reward ay hindi binibigay doon sa mga bulakbol, hindi binibigay doon sa mga hindi nagtapos. Wala, no? Hindi sa kanila. Pero sabi ni Pablo, natapos ko na ang dapat kong takbuhin. At nanatili akong tapat sa pananampalataya. So hindi siya naglaylo, nanatili siyang tapat sa pananampalataya kay Lord. Hindi siya humanap ng mga ibang mga tao at mga ibang siguro mga Diyos na paglilingkuran niya compare kay Jesus. Hindi ho siya naghanap. Nanatili siyang tapat kay Lord. At ano po yung sabi ng verse 8? Sabi po ng verse 8, ano sabi ng talata? Pakibasa po natin. Okay, so maliwanag po yan, Nang sabi ni Pablo, sa panahon ng kanyang pag-aantay, kaya siya nag-aantay, no? At mayroon daw nag-aantay na gantimpala para sa kanya. Okay, so yun po. Ano yan? Sigurado ho siya dyan. So hindi po yan parang assumption lang, hindi parang nagbabaka sakali lang, hindi ho. Dahil namuhunan siya, kumbaga, nanatili siyang tapat sa pananampalataya at nagpatuloy siya sa paglilingkod. So kaya niyang sabihin, isang araw, tatanggap ako ng crown from the Lord. Pero sabi ni Pablo, hindi lang ako, hindi lang para sa akin, kundi sa lahat ng mga taong nananabik sa kanyang muling pagbabalik. At ang magandang bagay na binanggit ni Pablo dyan, si Lord ay isang makatarungang hukom. Ibig sabihin, pag si Lord ay nagbigay, hindi siya nagkamali. Di ba merong mga, alam nyo, nabigyan, sino ba yung nabigyan ng reward nung araw, ng corona nung araw, na binawi yung crown? Kasi hindi naman pala talaga nakatapos at hindi pala talaga qualified doon sa bagay na yon. So, binawi sa kanya yung corona. Di ba mayroong ganon? Binawian ng belt, binawian ng corona. Kasi mayroong mga pandaraya. Hindi siya sumunod sa rules. So, binawi, bandang huli. Pero si Lord, hindi. Siya isang Diyos na makatarungan. At yung talagang intended para sa'yo, yun talaga yung tatanggapin mo. So, si Lord hindi magkakamali ng mga bagay na pwedeng ibigay sa atin. Amen? Kaya, pagka binigyan ka ng Lord at ibinigay sa iyo ng Lord ito, ibig sabihin talagang sakto yan para sa iyo. Sapat at swak na swak para sa atin. Kaya muli po, tandaan ho natin na yung crown ay binibigay lang doon sa mga nagtapos, sa mga natiling tapat sa kanyang pananampalataya sa panahon na tayo po ay narito po sa mundo pong ito. Kaya sana po, tayo at yung mga katabi natin ay mayroong reward from the Lord someday. Amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, antay-antay ka lang. Okay, darating din po yan, Okay? At sa huling bahagi ng part na yan, we demonstrate genuine love for God. So, sa panahon na tayo po ay dumadaan sa tinatawag nating mga pagsubok, dito po natin parang nagagawang pasalamatan ang Panginoon. Nagagawang i-appreciate yung love ni Lord. Na sa gitna ng pagsubok, si Lord ay naging kasama ho natin. Sabi ng Bible, hindi niya tayo iiwan, ni pababayaan man. Kaya ang sabi po ng verse 12c, ano man po sabi ng verse natin dyan? Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya.
So yung mga taong nagmamahal sa Kanya. Ang talagang pwede lang tumagal, mga kapatid, sa laban at sa mga pagsubok ng buhay ay yung mga taong nagmamahal kay Lord. Pag hindi ka nagmamahal kay Lord, hindi ka tatagal. Amen? Kaya pagka nakatatagal ka, ibig sabihin, minamahal mo si Lord. Tama. So mahal po ba natin si Lord? Kaya tayo nakakatagal. At kaya hanggang ngayon ay andito po tayo. At yun po dapat ang totoo para sa atin. Ano? Na tayo ay nakapapatuloy bunga ng ating malalim na pagmamahal sa Panginoon. Okay, number 5, at yun po yung number 2 sa ating lesson this morning, resist temptation faithfully. Kailangan nating i-resist. Kailangan po nating labanan. Hindi lang tayo para mag-antay sa mga pangako ng Lord, kundi kailangan po nating labanan ang mga temptasyon. Kailangan nating overcome ang mga trials na dumaraan at dumarating po sa ating mga buhay. At dapat po nating intindihin, mga kapatid. Okay? Naniniwala tayo na mayroong difference, di ba? May pinag-aralan tayo na may pagkakaiba yung temptation and trials. Yung pagsubok at tukso, magkaiba po yun. Magkaiba rin ang pinanggagalingan. Pero, pwedeng sa isang pagkakataon, magkasabay na dumarating. Okay? Na pwede siyang trials, pero ginagawa ni Satan temptation. So pag sinabi nating trials from the Lord, at ang pangunahing layunin ng Lord kung bakit dumadating ang pagsubok para ikaw ay palakasin. Pero si Satan, pagka ikaw ay binibigyan ng tukso, ang layunin niya ikaw ay pabagsakin. Tama? Pero may mga pagkakataong pwedeng magkasabay. So kamukha nung nangyari kay Job, di ba? Nag-usap si Lord at pinayagan niya si Satan na pakialaman. Tama po? So, meaning gusto ni Job na pabagsakin gusto ni Satan na pabagsakin si Job. Pero ang layunin ni Lord, i-prove sa kay Satan na si Job ay tapat. Okay? Na hindi siya naglilingkod sa Diyos at nananatili dahil pinagpapala lang. So, pinayagan ng Lord. Okay? At alam nating lahat na nakapasa sa test si Job. Okay. So, unang bagay na dapat nating makita, dapat nating intindihin sa mga panahon na tayo po ay nasa panahon ng temptasyon, panahon na tayo po ay dumaraan sa mga pagsubok, God never tempts anyone to sin. Wala hong tinukso si Lord. Okay? So parang, huwag natin sasabing tayo ay tinutukso ng Panginoon. Ano sabi ng verse 13? Pakibasa po natin yung verse 13. Okay, ano sabi po dyan? Okay, so sinasabi ng talata dyan na ang tukso, hindi talaga kay Lord nanggagaling. Tama po? So yung mga temptasyon ay hindi kay Lord nanggaling. Okay? Sapagkat ang sabi dyan, ang Diyos kailanman ay hindi matutukso. Kaya nga si Lord, si Jesus, hindi nagkamali, hindi siya nagkasala. Kahit siya nagkatawang tao, hindi po siya nagkasala kahit kailan. At ang sabi dyan, at hindi naman niya tinutukso ang sinuman. Kaya yung mga tukso po ay hindi galing kay Lord. Maliwanag ho na ang tukso ay galing sa kaaway para tayo ay ibagsak. Kaya huwag daw nating sasabihin si Lord ay nanunukso. Yan. Bagko si Lord nagbibigay ng tinatawag nating pagsubok. Pero hindi po siya nagbibigay ng tukso para ikaw ay pinsalain, para ikaw ay ibagsak at maging miserable ang buhay mo. And letter B, sa pangalawang bahagi po ng ating sumunod na mga bahagi, sabi yan, temptation originates from our sinful desires. Sa atin pong mga makasalanang damdamin, ano? So ang sabi po nung talatang 14, ang sabi diyan, natutukso ang tao kapag siya'y naaakit at napatatangay sa sariling pita. Okay? So, kailan daw po natutukso ang tao? Kailan? Kapag siya ay naakit ng kanyang sariling pita. No? Yung desire, sarili. So, ibig sabihin, parang ang sinasabi ng talata dito, pagka ikaw ay natutukso, huwag mong parang pagbintangan yung nanunukso. Okay? Kung tao man yung ginagamit, no? So,
pwede tayong humindi, di ba? Tama po? Pwede nating mapagtagumpayan yung mga tukso ng buhay. So, kailan tayo natutukso? Kapag naaakit na tayo ng ating masamang damdamin. Okay? So, yun po. At ito ay nagpapasimula doon sa ating damdamin, sa ating puso. Dagdagan po natin yung ating talata dyan. Sa Aklat po ng Santiago 4, talata 7, ang sabi po dyan, kaya nga, pasakop kayo sa Diyos at labanan ninyo ang diablo at siya'y at lalayuan niya kayo. So sa panahon na tayo po ay dumaraan sa tinatawag nating tukso ng buhay, ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating gawin ang dalawang bagay. Una, pasakop kay Lord. So parang kailangan tumakbo ka sa Panginoon. Kailangan pasaklolo ka sa Lord. Kailangan ng lakas ng kalooban. Kailangan po yung lakas ng Diyos, no? Sapagkat tayo ho ay hindi po sapat yung ating kakayanan, yung ating kalakasan para hindi lamang hindi natin maintindihan, kundi para labanan po natin ang tukso ng buhay. Okay, so pasaklolo, pasakop kay Lord, at ang sabi diyan, labanan ang diablo. Nilalabanan ho ang diablo, hindi yung parang nagpapaapi ka sa kanya. Kailangan mo siyang i-resist. Kailangan mo siyang sawayin, di ba? Kaya nga ginagamit natin in the name of Jesus, di ba? Ginagamit natin yung pangalan ni Lord. Pagka tayo ay dumadating sa mga panahon ng napakalulungkot ng buhay natin, alam niyo, may mga taong napakamalungkutin. No? Napakamalungkutin, napakadaling bumigay. Okay? Yan yung mga taong parang laging nag-iisa, laging nasa isang sulok. Yan. So minsan mahirap po yan pagka ikaw ay isang taong tinatawag nating introvert. Yung parang loner, gusto mong magsarili, gusto mo walang katabi, gusto mo ikaw lang. Yan, delikado po yan. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganyan, huwag kang nag-iisa. Dapat may kasama ka, may kaibigan ka dapat, di ba? May kausap ka dapat. Okay? Kailangan nating labanan ang diablo, no? At ang sabi ng Bible diyan, ano sabi diyan? Lalayuan niya kayo. So, ibig sabihin, pwede na pala natin talagang talunin. Pinangako ng Lord yung pagkapanalo di ba? Oh, yung victory. Tayo pwedeng maging victorious, mga kapatid. Hindi po tayo talunan dapat. Tama? Mukhang talunan ba yung katabi mo? Pakitingnan mo nga. O mukhang nanalo. Yeah? Mukhang panalo ang mukha, ano? Di ba? Maraming mga taong parang mukhang talunan. Oh, dumating sa kapilya, parang, alam niyo, pinagsaklubahan ng langit at lupa. Lalabas ng kapilya, mukhang mas naging grabe pa. Di ba? Hindi po dapat ganon. Hindi po tayo dapat nagiging talunan, mga kapatid. Dapat ipinapanalo ho natin ang laban. Dapat nananatili tayong matatag, malakas, nakatayo. Dapat. Ganon yung mga sundalo ng Lord Kaya nga ho yung mga sundalo ng Panginoon, dapat hindi umalis sa pwesto di ba? So pasakop, labanan ng diablo at siya ay tatakas. Siya ho ay lalayo. Imagine po yung nangyari kay Lord, kay Jesus, di ba? Sa Matthew 4. Nung tuksoin si Lord 3 times, at the end, anong nangyari kay Satan? Umalis siya. Wala siyang magawa. Okay? Lumayas yung diablo. So dapat po ganon. Kasi si Lord nag-iwan ng halimbawa na dapat daw po nating tularan. So dapat nating tularan. Hindi po tayo umaatras dapat sa laban. Okay? Hindi ka dapat umaatras sa laban. Ang laban hinaharap. Ang kalaban hinaharap. Okay? Pero siyempre, pagka yung tukso na tinatawag natin, sabi nga natin, yung tukso ay nilalayuan. Pero yung pagsubok ay tayo, sa magitan ng pagsubok, nagpapatuloy po tayo. Pero pagka parang, yung tukso, para malabanan mo din yan, hindi lang para lumayo si Satan, kundi ikaw din, no? Didistansya ka, kumbaga. Okay, so kadalasan po, yun daw pong ating battle ay nagsisimula sa ating puso. Kadalasan. So yung puso minsan kaya nga minsan parang pati ba naman pintig ng puso. Diba? May pelikula nung araw na ganyan sabi niya, ito yung gusto ko ito yung mahal ko Yan. Pero alam niyo po, ang puso ay mandaraya. Sabi po ni Jeremiah. Tama. Mandaraya sa lahat. Pinakamandaraya sa lahat. Yung puso ng tao. Kaya hindi po nangangulugang, nako, ikaw yan yung mahal ko. Pero tama ba yung minamahal mo? Yeah? Tama ba yung ginugusto mo? Ayan. Mandaraya ho ang puso.
Hindi lahat ng parang minamahal ng puso mo ay tama. Kasi mayroong maling pagmamahal. Mayroong maling pag-ibig. Di ho ba? So, alam natin ang nangyari doon sa buhay ng mga naunang mga na-record sa Bible. O halimbawa, si Eva. Kailan ba natukso si Eva? Nung maramdaman niyang kailangan niyang kumain. Yung desire ng puso niya, di ba? Nung matukso kay Eva. Di ba? Si Ate Eva. Yeah. Pero hindi siya tukso. Okay? Yun po yun no? So, dinesire ng puso niya. Nung nakita niyang maganda yung prutas, masarap kainin. Yun Masarap kainin, parang ang sarap kainin. Di ba? At kinuha niya. Lalo na nung maintindihan niya na pwede siyang maging tulad ng Diyos. So yun, naging interesado tuloy siya. Si Akan before na siya po ay magnakaw, si Akan, parang bagay Akan, magnanakaw, parang no? So, bago nagnakaw si Akan, di ba? Na siyang naging dahilan para maging matalo ang bansang Israel during that time. Ano yun nakita niya Nagandahan siya doon sa damit. Sapagkat imported Noon lang niya nakitang mayroong ganong klaseng damit. So, natukso siya at kinuha niya. Si David, parehas lang. Nung matanaw niya si Bathsheba na naliligo at mukhang mabango, pinatawag niya. So, nagkaroon siya ng desire. So, sa puso, nag-start, nagsisimula. Kaya mga kapatid, sabihin mo, hindi lahat ng tinitibok ng puso ay tama. Amen? Pakisabi mo sa katabi mo, hindi lahat ng tinitibok ng puso ay tama. Amen? Mahalaga pong makita natin yan. Pangatlong bagay po, sin follows destructive progression. So, destructive progression. Nagpa-progress Yung kasalanan, alam niyo sabi nga natin, nagsisimula lang sa maliit. Alam niyo bang walang kasalanang nagsimula sa malaki? Wala rin sunog na nagsimula sa malaki. Wala Lahat nagsisimula sa maliit. Okay? So, tingnan niyo po yung verse 15. Anong sabi ng talatang 15? Kapag ang pita ay tumubo at nagugat. Yung pita, desire. Nagbubunga ito ng pagkakasala. Okay? At kapag lumala ang kasalanan, ano daw nangyayari? Ito'y nagbubunga ng kamatayan. So may progression. Okay? Nagsimula lang sa desire. Nasa puso pa. Parang gusto ko to Parang gusto kong gawin ito Di ba? At pagka in-entertain mo yung sinasabi ng puso mo, magbubunga na ng kasalanan. Gagawin mo na, mag-a-act ka na. I-a-act mo na yung sinasabi ng puso mo. Tama? Gagawin mo na. At pag ginawa mo, anong mangyayari dyan? Sabi dyan, ito ay nagbubunga ng kamatayan. So, kapahamakan. So, mayroon tinatawag tayong progression. Pinaglilihi lang muna, parang ganon. Ipagbubuntis. Di ba? Parang ganon. At pagkatapos ay ipanganganak. Okay? Naglihi. Nagbuntis. Sabagay, yung paglilihi pala yung part ng pagbubuntis. Tama. Yan. Pag nagbubuntis ka na, naglilihi ka na. Pero ganun po, may progression. So, ibig sabihin, ang kasalanan nga po ay hindi nagsisimula sa malaking bagay. Lahat ng kasalanan ay nagsisimula sa maliit lang. Kaya sabihin mo sa katabi mo, ingat ka sa maliliit. na mga desires. Di ba? Sa mga desires. Ang parang dinidesire mo lang, parang gusto ko to. Parang gusto kong gawin to. Pero pagka hindi mo napigilan yung gusto mo, mga kapatid, maya-maya bibigay ka na. At bandang huli, sabi nga natin, masarap at madaling pumasok sa kasalanan. Pero yung paglabas ang mahirap. Tama? Madali lang pumasok sa kulungan. Tama? Pero yung paglabas sa kulungan, mahirap. Di ba? Pag nasa loob ka na ng kulungan, yung paglabas, mahirap na. Pero yung pagpasok, madali lang. Gumawa ka lang ng krimen, papasok ka na kaagad. Tama? Pero yung paglabas,
Makakalabas ka pa kaya? Parang ganon. Maabsuelto ka pa kaya? At yun po yung matindi. At the end, saka mo sasabing, sayang. Sana. Yun. Meron tayong sana eh. Sana hindi ko na ginawa. Sana hindi ko na entertain. Sana hindi na ako nakipagkilala. Sana. Yan. Marami tayong sana. Yun po. Bandang huli, nawawala na po tayo. Okay? Next po ay don't be deceived. Huwag tayong matutukso. Huwag tayong matatrap. Okay? Anong sabi po ng verse 16? Huwag kayong padaya. Okay? Mga kapatid kong minamahal. So tandaan po natin, si Satan, kung mayroon mang nang dideceive, ang talagang deceiver ho ay si Satan. Siya yung talagang main. No? Siya yung pangunahing nang dideceive. Pag sinabi po nating deceiver, na dideceive, ang ibig pong sabihin, hindi talaga yun ang tama, hindi yun ang talagang totoo, kaya ang na-deceive ka, natukso ka eh. Akala mo nga eh, parang hindi mo nakita. Alam niyo po bang si Satan ganon? Okay, kayo po, yun pong lahat ng mga, sino yung mga nangingisda dito? Walang mangingisda sa inyo? Kahit sa mga ilog-ilog lang? Hindi man lang kayo nakaranas mamingwit? Palaka. Namingwit ba kayo ng palaka? Oh, yun. Pimpingwit na. Okay. Di ba yung palaka, pag biningwit mo, ano yung nilalagay mo sa dulo ng iyong, pain, bulate. Tama? May sima ba yun? Wala, Wala, bulate lang. So, kakainin ng palaka, akala ng palaka, walang string. Okay? So, pag ginanon mo, huli siya. Tama po? Nadaya. Tama? Oh. Kaya minsan tayo, para tayong mga palaka din eh. Yeah? Bumigay eh. Natukso eh. Oh, di ba? Konting bagay lang. Oh, di ba? So sabi niyan, huwag kayong padaya. So dito pumapasok ho yung kakayanan natin para ma-discern. Dapat mayroon tayong discerning spirit. Kaya nating ma-discern, nanloloko lang ito eh. O di ba, ang dami na ho ng mga scams ngayon, mga scammers ngayon. Dami na ho, grabe. Di ba? Na-scam na ba kayo? Hindi pa, gusto nyo? Di ba? Naloko na po ba tayo? Marami nang naloko sa atin eh. Oh. Nangutang. Sabi ng mangungutang, babayaran kita bukas. Sa ganitong oras. Naku, hindi ho na dumating eh. Hindi ka na tinagpo. Maraming ganyan, nangako. Pero hindi ho ginawa eh. Parang mga scammers din po yung ganung mga tao. Nangangako, hindi ginagawa. Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang ganyan. Yeah? Hindi na baling naloko ka, huwag ka lang manloloko. Pero sabi dyan, huwag ka din talagang padaya. Hindi tayo dapat nagpapadaya. Especially kung ang pag-uusap mo natin ay kasalanan, no? So, si Satan po ay deceiver. Gusto niya talaga tayong ilugmok. Gusto niya tayong mawala. Kaya ang talagang target ho ni Satan, hindi lang ho yung mga unbelievers. Kahit ho mga believers, gusto niyang ibalik. Kaya nga tayo pinipilit niya eh. Kahit nga nag-encounter ka na. Kahit nag-sultry ka na. Nag-disciple ka na. Kahit leader ka na nga eh. O, marami mga leaders, nasisilat pa rin eh. Hindi ko mo pastor. Hindi ka na magkakamali. Hindi ho, wala hong pinipera si Satan. Habang ikaw ay tumataas ang ranggo mo, abay, mas prone ka sa tukso ng buhay. Alam niyo po ba yon? Habang tumataas ang ranggo mo, gumaganda ang buhay mo, tumatatag ang buhay mo, Kristiyano, lalo hong lumalaki ang problema. Nagpapain siya ng mga magagandang mga bagay na dati-rati hindi mo nakikita. At ang masaklap po dyan, pag sinabi mo na-deceive ka, hindi mo napansin eh. Akala ko, ganun eh, di ba? Hindi ko napansin eh. At yun, bandang huli po, magsisisi po tayo. Kaya sabi po ng Galatians chapter 6, verse 7, huwag ninyong linlangin. Ito, mabigat ito. Huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. So, hindi lang pala si Satan yung nanlilinlang. Hindi lang do yun ang dideceive. Kahit po pala tayo, nadideceive din ng aking sarili. Yan. Kasi iniisip natin, yun yan, sabi natin, balik tayo sa nararamdaman, akala ko yung nararamdaman ko, tama na.
Akala ko yung minahal ko, yun na yun. Namali pala ako. Okay? So wag nating linlangin ang ating sarili. Sabi diyan, hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. So aani ka. Kung ano yung itinanim mo. Kung ano yung ginawa mo. Okay? Aanihin mo. Okay? So mahalaga po na makita natin yan. Kaya hindi po tayo dapat padisib. Huwag tayong paninlang. Magawa po nating labanan at magawa po nating harapin at takasan, kung kailangang takasan, layuan ang mga tukso ng buhay. At sa huling bahagi po, at dito tayo magtatapos, rest in God's goodness. Magpahingalay po tayo. Magpahinga po tayo sa kabutihan ho ng Panginoon. Pag sinabi po nating rest in God's goodness, ay makikita po natin una, God has good and perfect gifts for us. Ang Diyos ho ay mayroong maganda at perpektong mga kaloob para sa atin. Yan. Maganda at perpektong kaloob. Ano po ang sabi ng verse 17a? Sabi diyan, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat kanino raw po? Buhat saan? Buhat sa langit. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. So, bakit ba parang nasingit itong bahagi ito? So, sabi diyan, bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit. Pagkatapos po na sabihin ng Lord, yung maraming mga bagay about temptation, about trials, tapos nasingit po dito yung ang Lord ay nagbibigay ng mabuti at ganap, okay? Na kaloob mula sa langit, mula sa Ama na lumikha ng tanglaw sa kalangitan. Alam niyo po ba kung bakit, mga kapatid? No? Yun nga po, parang iniisip natin na pagka tayo ay sinusubok, pangit, tama? Hindi natin na-appreciate yung kabutihan mo ng Lord. Na yung pagsubok ay mabuting bagay. Kadalasan, pagka sinusubok ho tayo, ang tingin nga natin, katulad ng ating napag-aralan nung nakaraang isang linggo, ang tingin natin masama, hindi tama, kaya magdaramdam ka talaga pagka ganun ang iyong pananaw sa buhay. Pero yung mga pagsubok ng buhay ay paraan ng Lord, sabi natin doon sa nakaraan, para ikaw ay patatagin at palusugin. Kaya nga sabi natin doon sa ating aralin, kailangan mong humingi kay Lord ng guidance, ng gabay, para makita mo yung magandang senaryong gusto ng Panginoon na makita mo. So, mabuti po at perpektong bagay at ganap na mga bagay yung mga kaloob ng Lord para sa ating lahat. So, parang connected rin po yun sa mga crowns na binabanggit natin kanina. Kaya tama yung sinasabi ng Romans 8:28 na yung lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-lakip na gumagawa sa ikabubuti ho natin. Tama? So, lahat yon kahit pangit. Yan. Kahit mga delays na tinatawag natin sa mga prayers natin, lahat ho yun kinakasangkapan ho ng Lord. So kumbaga parang ganito lang. Pagka pinahintulutan ng Diyos ang isang bagay, kahit sa tingin natin na ay pangit, hindi po yan bagay na sayang. Kaya ang problema po sa atin, pagka hindi ho natin hinarap, hindi natin tiningnan sa pagtingin ng Lord, nasasayang. Maraming nasasayang eh. Maraming gift ang Lord na hindi ho natin natanggap, bunga ng atin hong kawalan ng pagtanaw ng mabuti sa mga pangit na nangyayari. So, intindihin po nyo at tingnan po nating mabuti yung nangyari po kay Joseph. Ang dami niyang pinagdaanan, pangit ang kanyang pinagdaanan, minaltrato siya ng kanyang mga kuya. Sinalbahe siya ng kanyang mga kapatid. Tama, siya yung bunso. Actually, muntik na siyang patayin. Ibinenta. At pagdating ho sa Egypt, ano yung nangyari sa kanya? May mga suffering siyang pinagdaanan. Nabilanggo ho siya, di ba? Kinalimutan siya ng kanyang kaibigan sa bilangguan. Right? And, pinagbintangan. Tama? Dahil ayaw niyang patukso sa asawa ni Potiphar. Di ba? Nabilanggo ho siya. Pero sa mga sumusunod na mga bahagi, siyempre, alam nating nabaliktad yung situation. At siya po ay naging pangalawa sa pinuno ng Egypt.
And during that time, sa kanya naintindihan, nung nagkaroon ng tagutom sa Kanaan, at dumating yung kanyang mga kapatid para masalba yung kanilang buhay. Di ba? Doon ho niya naintindihan. At nung magkaroon ng tinatawag nating confrontation, alam nyo, yung mga sufferings na alaala din po ni Joseph. Actually, kaya niyang i-recall yung lahat ng mga pangyayari. Kaya niyang i-detalye sa kanyang mga kuya yung mga bagay na ginawa ng kanyang mga kuya. Pero ano sabi ni Job? Ano ba sabi ni Joseph? Hindi, kalimutan nyo na yon. Kasi pinaniniwalaan kong ako'y ipinadala ng Lord dito. Ginamit ng Lord yung kasalbahihan ninyo. Di ba? Imagine, ginamit ng Lord yung kasalbahihan ninyo para ako ay makarating dito. Tama? So ganun po dapat ang ating pagtingin. So yun yung sinasabi natin, bawat kaloob ng Lord ay mabuti. Okay? Huwag nating iisipin na, ay pangit yan, hindi maganda yan, hindi maganda yung nangyayari, so rejected yan. No, hindi. Lahat ng mga kaloob ng Lord sa atin, kahit na yan ay pinaraan ng Lord sa mga parang pangit na situation, mabuti pa rin pong mga bagay yan. Kaya ang paniwala ko, walang bagay sa buhay ng mga totoong anak ng Diyos na pangit na pangyayari para ho tayo ay madismaya, huminto, magtampo, wala hong ganun. Kaya dapat walang Kristiyanong tampuhin. Tingnan mo yung katabi mo. Walang Kristiyanong tisurin. Amen? Walang Kristiyanong maninipis. Pwedeng manipis ang damit, pero yung pagkatao natin, di ba? Habang tumatagal, dapat tayong kumakapal. Amen? Kaya nating harapin yung lahat. Di ba? Di ba yung training, nakakakapal yan? Kakapal ng kamay. Kakapal yung iyong balikat. Di ba? Lumalaki. Lumalakas. So habang tayo dumadaan. Pero yun part ho ng pinagdadaanan natin. So gift ng Lord. Kaya ang sabi po nung Matthew 7, verse 11, pakibasa nga po natin yung verse. Yun. So kung tayo daw pong mga tatay ay kayang magbigay, tayo masasamang tatay. Tama? Kaya nating magbigay ng mabubuting mga bagay sa ating mga anak. Eh sabi ng Lord, how much more si Lord na ating Ama sa langit ang hindi magbibigay sa atin ng lahat ng mga bagay na sa mga anak niya na humihingi sa Kanya. Okay? Kaya talagang, sabi nga natin, habang tayo dumadaan sa mga proseso, kailangan nating hilingin sa Lord na talagang malagpasan po natin yung mga bagay-bagay na atin pong pinagdaraanan. Okay? Mahalaga po yun, mga kapatid, na atin pong makita na ang Diyos natin ay isang Diyos na nagbibigay ng mabubuting mga kaloob. And sa huling dalawang bahagi po ng ating pag-aaral, pangalawa po, sa huling bahagi, God's character never changes. Ang karakter ho ng Lord ay hindi ho nagbabago. Si Diyos, ang Diyos po ay hindi nagbabago. Si Lord ay hindi po nagbabago. Amen? Tayo lang ho yung nagbabago, mga kapatid. Pero si Lord, mula noon, ngayon at magpakailanman ay hindi ho magbabago. Yung kanyang katangian, hindi po yan mababago kahit kailanman. Kaya sabi po nung huling mga talata natin, hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iiwan o pababayaan man sa dilim. Sa gitna tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, mga tukso ng buhay, mga kapatid. Alalahanin natin na si Lord ay nandyan. Hindi po siya nagbabago. Kaya niya tayong tulungan. Okay? At ang sabi niya, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pinababayaan. Huwag nating iisipin na pag kayo at ako ay dumadaan sa mabibigat na situation ay parang ang feeling natin, iniwan tayo ni Lord. Okay? Never na ang Lord ay nang iiwan. Pwede kang iwanan ng mahal sa buhay mo, pwede kang iwanan ng asawa mo, pwede kang iwanan ng mga anak mo, pwede kang iwanan ng mga kaibigan mo. Pero kahit kailan, si Lord ay hindi nang iiwan. Sabihin, sa mga pinagdadaanan ho natin, kasama natin si Lord. Alam ng Lord yung nangyayari sa'yo. Hindi lihim kay Lord yung nangyayari sa'yo. Alam ng Lord. At madalas, hindi mo lang siguro napapansin, sinasabi ng Lord, anak, kaya mo yan. Tuloy lang.
Kaya mo yan. Tuloy ka lang. Di ba? Sometimes ganun po. And, sa huling-huli, we are God's treasured possession. Tayo pong mga anak ng Diyos, mga kapatid, ay mahalagang pag-aari ng Lord. Kaya pagka ikaw at ako ay pag-aari ng Lord, at ang Diyos ay hindi nagbabago, kaya ka bang ingatan ng Lord? Bilang kanyang kayamanan? Part tayo ng kayamanan ng Panginoon. Iingatan tayo ng Lord. At ano po sabi ng huling bahagi? Sabi po ng talata, niloob niyang tayo'y maging anak niya. At sa pamamagitan ng salita ng katotohanan upang matangi tayo at maging higit sa lahat ng kanyang mga nilalang. Higit tayo sa lahat ng mga nilalang ng Lord. Tayo po yung obra maestra ng Lord. Tayo yung pinakamagandang creation ng Lord. Kahit tumarap ka sa salamin. Di ba? Mayroon pa tayo, pag tayo umarap sa salamin, na-appreciate natin yung sarili niya. Wow! Kagwapo naman itong kaharap ko na to. Kaganda naman ito. Kasexy naman. Na-appreciate na natin. Kaganda namang nilikha ng Lord to. Alam niyo, tayo yung pinakamagandang nilikha ng Lord, mga kapatid. Kung mayroon mga namiminta sa inyo, hayaan nyo na sila. Bulag yung mga tao na yan. Pero sa mata ng Lord, ikaw yung pinakagwapo, ikaw yung pinakamaganda. Maganda kang nilikha ng Lord. Ina-appreciate ka ng Lord. Amen? Bakit to? Kayamanan ka ng Lord eh. Property, pag-aari ka ng Lord. Yung mga anak po natin, di ba? Yung mga anak natin, pag pinintasan, sino nagagalit? Si nanay at si tatay. Huwag mong ginaganyan yan ako. Maganda yan. Ayan. Sexy yan kahit yan ay medyo... Di ba? Yun po yun. Pagka ikaw ay anak ng Lord, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Ipapahayag ng Diyos yung atin pong kabutihan. Kaya po, sa huling bahagi, maraming huling bahagi nito. Ang sabi mo dyan, when trials makes life confusing, anchor yourself in the changing goodness of God. So pag tayo po ay dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, nakaka-confuse, nalilito ho tayo. Ano ang kailangan natin gawin? Kailangan lang po tayong kumapit sa isang Diyos na hindi ho nagbabago. At kapag ka po ganyan ang ginawa natin, mga kapatid, tayo po ay makapagpapatuloy sa buhay, sa kabila ng mga mahihirap, mga pakapangit na sitwasyon ng atin pong pinagdadaanan. Kaya sabi natin dyan, when we are facing trials, rejoice in God's purpose, request for God's wisdom, remember eternal realities, remain steadfast with hope, resist temptations faithfully, and rest in God's goodness. So ang lahat po ng mga bagay na ito, mga kapatid, ay sapat para atin pong maharap ang lahat ng mga sitwasyong pinagdadaanan po natin. Kaya nating tumagal, kaya nating maging victorious, kaya nating magpatuloy. Dahil ang Diyos natin ay isang Diyos na hindi nagbabago. Tayo po sandaling yumukod. At tayo po ay sama-samang muling dumulog sa Lord sa panalangin. Panginoon, sa mga sandali pong ito, sa panahon na kami po ay inaalaw mo na dumaan sa mga masasakit, mga mahihirap na karanasan, tulungan mo kaming lahat na maging mapagpatuloy. At maunawaan namin, Panginoon, ang purpose ng mga pagsubok na dumaraan sa buhay po namin. Kahit sa mga temptations, Lord, tulungan mo kaming maging mapagtagumpay. Makita namin yung layunin mo at hindi namin makita ay yung laman ng aming mga puso na sometimes yung laman ng puso namin ay mali sa naisin mo. Tulungan mo kami, Panginoong Diyos, na magkaroon ng positibong pananaw sa lahat ng mga pagkakataon. Maalaala nawa namin, Panginoon, na walang mga pagsubok na dumaan sa buhay namin na hindi namin kaya. Lahat, Lord, na pinararaan at inaalaw mong dumaan sa buhay namin, kaya po namin, Panginoon. At sapat yung mga kakayanang mayroon ka sa amin para harapin po namin
ang mga pangit na sitwasyon ng buhay. Panalangin ko aming Diyos na kaming lahat na magkakapatid sa iglesyang ito ay maging mga Kristiyano, mga kapatiran na maging mapagtagumpay. At kaming lahat, Lord, ay magpapatuloy bunga ng iyong katapatan. Bless mo ang buhay ng bawat isa, pagpalain mo ang iyong mga salita sa aming mga puso at ito pong aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Good morning po and God bless po.